Ang oras ay lumipas ng mapayapa sa ilang sandali. Ngunit sa paaralan, hindi maintindihan ni Jinho ang isang bagay. Iniisip ni Jinho na, dahil hindi siya makapag-aral gamit ang kasalukuyang mga libro, dapat niyang balikan ang materyal sa elementarya, dahil 1 buwan at kalahati na lang bago ang susunod na pagsusulit. Iniisip ni Jinho na maaaring imposibleng iangat ang kanyang kaalaman sa antas ng isang high schooler sa oras na iyon. Biglang tinapik ni Injeo ang likod ni Jinho at sinabing nakita niya itong pumasok sa opisina ng guro. Sabi niya parang bumagsak din siya sa exam niya. Inju told Jinho to give up like him and said Jinho's gaming skills are terrible also, kaya dapat lang nasanayin niya iyon sa halip. Iniisip ni Jinho sa kulungan ay nakakainis at baka dapat na lang niya itong patumbahin. Biglang may narinig silang nalaglag na upuan at nakita nilang may mga estudyanteng nambo-bully sa ibang estudyante. Galit na tanong ng bully sa bata. Tinanong ni Park Yuman kung sa tingin niya ay biro ito at bakit hindi niya dinala ang kanyang hiniling, na sinagot ni Park na wala siya nito. Galit na tinanong ni Yang So si Park kung kailan siya matututo at sinabi niyang wala siyang pakialam kung kailangang nakawin ni Park ang bagay na iyon dahil sinabi niya sa kanya na dalhin ito. Samantala, inisip ni Jinho na hindi niya akalain na maaalala niya ang isang tao, at naaalala niyang sikat si Choi Yang-so sa paaralan dahil sa pagiging marahas na bully. Higit sa lahat, naalala ni Jinho na kahit ang faculty ay hindi siya mahawakan dahil apo siya ng chairman ng school. Nagtataka si Jinho kung bino-bully ni Yang-so si Park Yuman para lamang sa kasiyahan at pagpapakita ng sarili na awa ni Jinho kay Park, ngunit wala siyang dahilan para tulungan siya, kaya't bumangon siya, na iniisip na mag-aaral siya sa ibang pagkakataon, at nagpas siyang manatili sa labas ng ilang sandali. Habang papaalis si Jinho, bigla niyang narinig na tinawag ni Choi Yang-so si Park na isang baldado na freak, na nagpaalala kay Jinho ng kanyang unang buhay, at siya ay tumigil. Samantala, sinimulang sipin ni Yang-so si Park at tinanong kung alam niya kung gaano kasuklam-suklam na makalanghap ng parehong hangin kasama niya. Tinanong ni Yang-so kung talagang baldado si Park, o kung siya ay nagpapanggap na nakakakuha lang ng atensyon ng sabay-sabay. Sinabihan siya ng kaibigan ni Yang-so na tingnan ang balde ng tubig doon, na ginagamit sa paglilinis ng mga mops. At sinabi ni Yang-so na ito ay kawili-wili. Sinabi ni Yang-so kay Park na kunin ang balde at pumunta sa opisina at itapon ito sa kanilang guro. Ngunit si Park ay natakot. Sinabi ni Yang-so na iiwan niya si Park mag-isa mula ngayon, at sinabihan siyang magmadali. Ngunit si Park, na may luhang mga mata, ay gustong may tumulong sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ay natatakot na tulungan si Park, at sinipa ni Yang-so ang balde patungo kay Park, na nagsasabing siya ay isang lumpo lamang. Nagsimulang umiyak si Park habang iniisip kung ano ang ginawa niya upang matanggap ang lahat ng ito. At nagtataka kung ito ay nangyayari dahil siya ay baldado, o dahil katabi ni Yang-so ang upuan niya. Biglang may nakita si Park na nakatayo sa harapan niya, at tinanong ni Yang-so si Jinho kung sino siya. Ngunit sinabihan siya ni Jinho na itigil ito. Sabi ni Jinho, gumagawa si Yang-so ng pangit na tingin. Ngunit si Yang-so, muli, ay nagtanong kung sino siya. Sabay-sabay, sinabihan ni Jinho si Park na bumalik sa kanyang upuan, ngunit sumagot si Park na ayos lang siya at hindi na kailangang gawin ito ni Jinho. Sinabihan ni Jinho si Park na huwag siyang ulitin. Ngunit biglang, sinampal ni Yang-so si Jinho at tinanong kung bakit tinutulungan niya ang freak. Tinanong ni Yang-so si Jinho kung naiingit ba siya na hindi siya napapansin, at sinubukan siyang sampelan muli, ngunit hinawakan ni Jinho ang kanyang kamay at sinabing, lahat ng mangyayari mula ngayon ay nasa Yang-so. Nakikita ni Yang-so na maraming estudyante ang nanunood sa kanila, kaya sinubukan niyang pakawalan ang kanyang braso, ngunit hindi niya ito maigalaw. Sinabi ni Yang-so kay Jinho na bitawan siya at sinubukang sipin siya, ngunit inalis ni Jinho ang kanyang binti, hinawakan ang kanyang leeg at sinipa siya sa tiyan. Si Yang-so ay nakakaramdam ng matinding sakit at hinawakan pa rin ni Jinho ang kanyang leeg at ibinagsak siya. Nagulat ang mga kaibigan ni Yang-so, ngunit agad silang tumakbo para sunduin siya at tinanong kung ano ang problema ni Jinho. Habang dinadala nila si Yang-so, sinabi ni Jinho na hindi niya sinabing maaari silang umalis, at sinabihan silang linisin ang kalat na kanilang ginawa. Natakot sila kay Jinho at pumayag na gawin iyon. Kaya bumalik si Jinho sa upuan niya. Tinanong ni Injeo kung kailan at saan siya natutong sumipa ng ganon.
Ngunit bigla niyang sinabi na hindi ito mahalaga at nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon. Tinanong ni Injo kung hindi alam ni Jinho na apo ng chairman si Yangso, ngunit sumagot si Jinho na alam niya iyon. Tinanong ni Injeo kung alam niya kung bakit niya ginawa iyon, at tinanong kung ano ang mali kay Jinho, dahil kahit ang mga guro ay hindi maaaring hawakan ang batang iyon. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na ayos lang at papagalitin lang siya. Pero tinanong ni Injeo kung seryoso ba siya. Biglang lumapit si Park sa kanila at nagpasalamat kay Jinho, pero humingi din siya ng tawad dahil nadamay si Jinho sa problema niya. Sinabi ni Jinho na hindi niya ito ginawa para kay Park, kaya hindi niya ito dapat pasalamatan. Hindi lang daw niya nagustuhan ang mga nangyayari. Sinabi ni Jinho na hindi niya iniisip na mas mabuti si Park at sinabihan siyang pumunta. Kaya umalis si Park. Biglang sinuntok ni Jinho ang desk at naisip kung hindi niya pinigilan ang kanyang urge, napatay niya si Yangso. Iniisip ni Jinho na kaya niyang magpigil sa pagkakataong ito, ngunit walang pangako na uulitin niya ito sa susunod. Iniisip ni Jinho na mukhang hindi niya natitinag ang kanyang pakiramdam mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag si Jinho sa opisina at nagtanong ang isang guro, how dare he beat up a student in school. Tinanong ng guro kung alam ni Jinho na ipinadala niya si Yangso sa ospital, at nagtanong kung bakit niya binugbog ang isang inosenteng bata. Agad na sinagot ni Jinho na hindi inosenteng bata si Yangso at binubuli niya si Park Yuman. Biglang nagtanong ang guro, sino ang nagsabi nito? Sumagot si Jinho na lahat ay nanonood sa klase. Pero sabi ng guro, sabi ng lahat, binugbog ni Jinho si Yangso, na walang ginagawa. Sinabi ni Jinho na hindi iyon totoo, at sigurado siyang alam ito ng guro. Tinanong ni Wen Jinho kung walang sinasabi ang budi ng guro, galit na sinabi sa kanya ng guro na maupo. Sabi ni Jinho, kung mapaparusahan si Choi Yangso dahil sa pang-aapi, si Park Yuman, malugod niyang tatanggapin ang kanyang parusa sa pambubugbog kay Choi Yangso, ngunit sinabi niyang hindi niya aaminin na hinawakan niya ang isang taong inosente. Galit na nagtanong ang guro, how dare he tried na turuan siya. At sinasabing obvious naman kung sino ang bully dito. Ang sabi ng guro ay magtuturo siya. Isang nakakatakot na aral si Jinho ngayon. Ngunit biglang dumating doon ang chairman kasama ang kanyang assistant. Tinanong ng chairman kung ito ba ang batang lalaki na nanakit sa kanyang apo, na sinagot ng guro na si Jinho ang batang lalaki, at sinabing pinapagalitan niya ito dahil patuloy siyang nagsisinungaling na si Yangso ay nambubuli sa isang kaklase. Biglang sinabi ng chairman na, kung totoo iyon, baka karapat-dapat si Yangso sa nakuha niya. Sabi ng chairman, kung totoo ang sinabi ni Jinho, si Yangso ang may kasalanan. At sinabing, bilang apo ng chairman ng paaralan, dapat na mas alam ni Yangso kaysa sa pananakot ng isang kaklase ngunit sinabi ng guro na hindi ginawa iyon ni Yangso, at sinabing, kahit na totoo iyon, sinalakay pa rin ni Jinho. Ngunit tinanong ng chairman kung tawagan nila ang kanyang mga magulang, ang sagot ng guro ay tinawag nila ang mga magulang ni Jinho. Kaya ang sabi ng chairman ay pag-uusapan nila ito pagdating ng kanyang mga magulang, dahil hindi patas na mag-interrogate ng ganitong estudyante. Biglang tinapik ng chairman ang balikat ni Jinho at sabay kindat, sinabing nandito siya bilang magulang. Kaya dapat silang mag-usap ng hindi iniisip ang mga pamagat. Pagkaraan ng ilang sandali, nang dumating ang ama ni Jinho, sinabi ng guro sa kanyang ama na sinaktan ni Jinho si Yangso at siya ay kasalukuyang na-hospital. Sinabi ng guro na sa kabila ng sitwasyon ng gang, tumanggi si Jinho na humingi ng tawad, at iyon ang dahilan kung bakit naiwan silang walang pagpipilian kundi tawagan siya. Gayunpaman, sinabi ng ama ni Jinho na gusto muna niyang malaman ang buong konteksto. Sinabi ng ama ni Jinho na naniniwala siyang hindi tama na pilitin lamang ang kanyang anak na humingi ng tawad nang hindi alam ang konteksto, at tinanong si Jinho kung totoo ba na sinaktan niya si Yangso. Kumpiyansa na sinagot ni Jinho na ginawa niya iyon, ngunit nangyari ito habang pinipigilan niya si Choi Yangso sa pang-aapi sa isang kaklase. Sinabi niya na si Yangso ang unang tumama. Sabay-sabay na sinigawan ng guro si Jinho at tinawag siyang sinungaling, dahil sabi ng lahat sa klase, si Jinho ang nagsimula. Biglang sinabi ng chairman na sapat na at wala nang dapat ipag-alala. Sinabi ng chairman na ito ay isang bagay lamang sa pagitan nila ni Jinho at kung totoo ang sinasabi ni Jinho, kung gayon siya ang kailangang humingi ng tawad.
Sinabi ng ama ni Jinho na hindi rin makatwiran ang kanyang anak na kumilos ng may ganitong karahasan, kung saan ang sagot ng chairman, tama iyon. Gayunpaman, sinabi ng chairman na kailangan nilang i-verify ang mga katotohanan, at kung ito ay totoo, hihingi siya ng paumanhin. Kaya sinabi niya sa guro na tawagan si Park Yuman. Maya-maya, pagdating ni Park, sinabi ng chairman na dinala nila si Park dito dahil gusto nilang malaman ang totoo. Sinabi ng chairman na hindi kailangang mag-isip ng anuman si Park, at sinabihan siyang sabihin sa kanila ang nangyari. Kinindatan ng chairman si Park habang tinatanong kung totoo bang binubuli siya ni Yang So kaya naman inatake siya ni Jinho. Nag-alinlangan si Park, ngunit bigla siyang sumagot na hindi ito totoo, na ikinagulat ni Jinho. Pero parang demonyo ang ngiti ng chairman. Sa kabilang banda, nanlamig si Choi Yang So sa ospital, at natutuwa siyang maalala kung paano natakot ang kanyang lolo nang bisitahin siya nito. Sinabi ng chairman, anong karapatan ng isang mababang buhay na iniisip ng Burman na makakatakas siya dito? At sinabi kay Yang So na bilang tagapagmana ng Dongmyung Foundation, mamumuno siya ng higit sa iba. Isang araw, sinabi ng tagapangulo na sasamantalahin niya ang pagkakataong iyon para ipakita kay Yang So kung paano haharapin ang mababang buhay, at sinabihan si Yang So na manood at matuto. Kaya naman natutuwa si Yang So at sa tingin niya ay matagal na niyang hindi nakita ang kanyang lolo na galit na galit. Sa kabilang banda, kapag sinabi ni Park na hindi siya binugbog ng sinuman at hindi siya binubuli ni Yang So, ang chairman ay may kanilang patoto. Ngayon, nag-aalala ang ama ni Jinho, at tinanong siya ng chairman kung paano nila dapat pangalagaan ang bagay na ito. Ngayon, samantala, iniisip ni Jinho kung pinlano na ito ng chairman, at tinanong ng chairman ang kanyang ama kung ano ang palagay niya tungkol sa bagay na ito. Ngayon, nag-aalala si Jinho na makitang napahiya ang kanyang ama, at sinabi ng kanyang ama na mukhang nagkamali ang kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Gang sa chairman, ngunit sinabi ng chairman na walang dapat ihingi ng paumanhin, dahil kailangan lang nilang sundin ang mga patakaran. Tinanong ng chairman ang dean kung paano nila ito pinangangalagaan sa ganitong kaso, kung saan sinagot niya iyon sa mga kaso ng karahasan sa pagitan ng mga estudyante, depende sa intensity. Ang mga tuntunin ay nagsasabi na ang mag-aaral ay dapat parusahan ng suspension ng 7 araw o paalisan sa paaralan. Habang ipinapakita ng chairman na iniisip niya ang pagpapatalsik, ang ama ni Jinho kaagad, sinabi ni boss na ang kanyang anak ay kadalasang hindi ganito, at nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Hiniling ng Gang ang chairman na humingi ng tawad kay Jinho at sinabing gagawin niya ang anumang bagay maliban sa pagpapatalsik. Pinipilit ng chairman si Gang sa pagsasabing sumasang-ayon siya na hindi dapat paalisan ang isang estudyante. Ngunit ang mga patakaran ay ang mga patakaran. Nagmakaawa ang ama ni Jinho sa chairman, na ikinagulat ni Jinho, at nagalit siya. Naalala ni Jinho, sa nakalipas na ilang dekada, nabuhay siya sa isang mundo kung saan inaapi ng malalakas ang mahihina, kaya sa tingin niya ay hindi dapat mahalaga sa kanya ang ganitong kahihiyan, ngunit hindi niya maiwasang magalit. Nagtataka si Jinho, bakit parang ang hilig niyang bunutin ang ulo ng chairman sa katawan niya. Biglang sinabihan ng chairman si Gang na bumalik ngayon at sinabing gagawin niya ang lahat para hindi mapatalsik si Jinho. Kaya nagpasalamat si Gang sa kanya.